Ito lang ito yung intro-intro dito, mga idol. Pag-usapan natin ang sinasabi ni Maharlika as a Buljak TV. Dahil marami rin itong mga koneksyon na nalalaman niya dyan sa atin sa Pilipinas. Na ang sabi niya, gugurgurin daw si Inday Sara Duterte ni Lisa Tanas, yun sabi niya. Kailangan nating ikalat natin para malalaman at ma-intercept kung ano man yung mga binabalak nila at kung totoo man ang sinasabi ni Maharlika as a Buljak TV. Alam naman natin, marami rin tong mga koneksyon. Ito si Madam Maharlika. Ito, pakinggan natin. Sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kita Kaya mo. Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas, kung meron dito, O, di ba, ipapagurgur daw. Kasi minsan na rin itong nag-expose to si Madam Maharlika ng pangyayari dyan sa ating panggobyerno dyan sa Pilipinas. Kung ito ang sinasabi niya ay binibreaking news pa nga niya at sinabi pa nga niya na Inday, kung nakikinig ka, pinapag-iingat niya. Ang maiksilang opinion ko, bakit kaya kung totoo mang ipagurgur, bakit ayaw ng ating namamahala sa ating gobyerno na maupo si Inday Sara Duterte? Kung totoo man na ipagurgur talaga na si Inday Sara Duterte. Dahil, tama nga sinasabi niya, pag naupo si Inday Sara Duterte, masisilip lahat ang mga pinagagawa nila. Nung una pa lang, si Inday Sara tagang sinipa ng sinipa dyan sa gobyerno bilang isang vice president. Tuloy natin, siya na bahala mag-ano dyan. taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan nyo ka. Sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yan ang mababasa nyo lahat yan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nababog, nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatawag sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post lang laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino yung personalidad na ito, Saglit. Grabe naman yan. Pag hindi kumampi sa kanila, sasakalin nila. Ito sabi ni Maharlika. Kasi itong maraming connection dyan sa dyan sa Pilipinas, sa ating gobyerno Parang ayaw na nila atang, sa madaling salita, opinion ko lang parang ayaw na ata nilang umalis sa kanilang trono. Ang gusto ata nila, permanente silang maging
hari dyan sa atin. Maging hari dyan sa atin or permanente silang maging presidente, mamumuno sa atin dyan sa Philippines. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kung minsan na rin silang nadadawit sa mga hindi magandang panukala nila sa batas ng budget for ngayong taon na to, 2025. Ang dami nilang, ako nakikinig ako, ang dami nilang yung PhilHealth. Ayaw ko ng yan, basta ayun na, alam ko, PhilHealth. Yung mga dapat na kung hindi na binago yung dapat na taasan, ang pinakamataas na budget ay ang education. Binabaan, tinaasan yung DPWH. Samantala ang DPWH, ano yung nangyari doon? Flood control nila dyan sa Bicol. Magkano budget na doon? Billion ang budget na doon. Wala rin nangyari. Ang dami pa rin ang tinatamaan na kung anong bagyo. Saan yung billion na yun? Di ba? Tuloy natin. Silip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala ito, papatayin, gugurgurin si Sarah. According to her, so sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako at isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ng Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na tapos February, first quarter of the year, 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka dahil pina-project, tina-target ka, magkaibang tao, ipapagurgur ako. Di ba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde ko. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tampalosos at si Zalde ko. Nag-file na ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, inahanting nila yung bahay ko para i-serving someone. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous dito address na tayo. Ganyan-ganyan. So, dinag-hire sila ng private investigator. Dito lang. Hanggang dito lang tayo. To my lawyer. Sabi ko, ito. Breaking news. Yan ang sabi ni Maharlika. Madam Maharlika. Ipagurgur si Inday Sara Duterte. Ang magawa ko lang dito para ma-intercept kung totoo man ang sasabi ni Madam Maharlika, at least paano maipakalat natin ang mga ganitong balita. Kasi malawak ang impluensya ni Madam Maharlika dyan sa Pilipinas, sa ating gobyerno. Alam niya ang mga pangyayari. Kaya ito, isishare ko to sa aking channel. Hanggang lang ako. Yun lang kinukuha ko ang niya, sinasabi niya para naman ma-intercept yun. Bye-bye muna tayo.